Tapos ito pa, mga kababayan, narinig nyo naman ang sabi, di ba? Narinig nyo naman ang sabi, mga kababayan, na, wait lang 10 araw lang ang palugit. Ito, mga kababayan, 10 araw lang ang palugit ni Sara Duterte. Ito, pakinggan natin sa balita. May ads lang, mga kababayan. Nako, Diyos ko. Deliberasyon, dineklara ng House Justice Committee na sufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam! Nanay Minda, hello po. At 4 impeachment complaint ng botong 54 pabor at isang hindi pabor. Ibig sabihin, may sapat na sustansya ang dalawang reklamo laban sa Vice Presidente. Bago i-adjourn ng pagdinig ng House Justice Panel, inaprubahan din ng motion ni Ma'am Ima Baticos, wait lang, Ma'am Ima Baticos, huwag po kayong mapaniwala sa mga post-post na si Lenny ay sumanib kay Sara. Wala pong katotohanan yun. Pagkatapos nilang sabihan si Lenny lutang, huwag kayong maniwala sa ganun. Para sa pagpapadala ng notice sa respondent. Sa puntong ito, inaasahang magsusumite ang bise ng tugon sa mga alegasyon sa loob ng non-expendable period na 10 calendar days mula nang matanggap ang notice. Sa press conference, sinabi ni Committee Chairwoman Jervy Luistro na kay VP Sara ang pasya kung isa o dalawang maghihiwalay na tugon ang gagawin niya sa mga reklamo. Nang tanungin naman ng kongresista sakaling hindi tumugon ang bise sa dalawang impeachment complaint, if she doesn't file an answer, that is considered as a denial of all the allegations contained in the complaint. Nako, rinig nyo mga kababayan, kung hindi si Sara sumagot, no, dito sa 10 araw na palugit, it considered as denial. Nako po, patay ka mga kababayan. Nako, ito na nga mga kababayan ang kasagutan. Kung si Sara Duterte ay hindi sasagot, it considered as denial. Nako, Diyos mio Marimar. Narinig nyo mga kababayan Sara, 10 days. Diyos ko. Kung hindi siya sasagot, hindi siya sisipot, it considered as denial. Yan ang sabi ni Jinky Luistro. And the Justice Committee will simply proceed to hearing these impeachment complaints. kung sumagot naman at maghain ng response si VP Sara, bibigyan ng 3 araw ang complainants para tumugon at bibigyan din ng rejoinder ang respondent o ang bise para sumagot. Para naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Didon, maaari nang magsampi na ng mga testigo o dokumentong may kinalaman sa mga paratang sa hearing proper. Pagtalakay na po ito na ma-actual pong mga facts, meron na po mga testimonya at dokumentong kukunin mula sa mga tao at mga opisina. Sir Vince De Rosario, tama po, at kay Sir Jericho, na mangyayari ang tama. consolidation ng dalawang impeachment complaint kapag nakita ito ng probable cause pagkatapos ng trial proper bago iakyat sa plenaryo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Nako, narinig nyo mga kababayan? Narinig nyo ang nangyari. Kailangan sumagot si Sara lalo sa lalong madaling panahon, no? Sa lalong madaling panahon, binigyan siya ng 10 araw na palugit. Kung hindi siya sasagot, it considered as in denial. So tuloy ang proceedings, tuloy ang processing, tuloy ang trial. Tapos dito na, bubutuan. Actually mga kababayan, dito sa Congress, wala na tayong aasahan dito na si Sara ay hindi makakalusot. Talagang walang lusutan si Sara sa Congress. Kung naalala ninyo, last year, 2025, impeach po si Sara sa botong 200 plus na kongresistang bumoto na i-impeach siya. Pasalamat siya sa Senado dahil hindi ito ginampanan ni Chis Escudero at delaying tactic ang ginawa. Pero ngayon mga kababayan, sa kabila na si Tito Sen ang Senate President at pinag-initan pa si Tito Sen ng mga DDS at alam natin na si Tito Sen, si Vico Soto ay ayaw talaga ng mga DDS, alam nyo na. Alam nyo na.
talagang forthwith to. Forthwith pa sa forthwith. Tony, magandang hapon. Tony and Rica with you today. Magandang hapon, Tony Enrica. Very happy. Daming nangyayari. Oo nga din. So, busy. maganda mag-pag-isipan, di ba? Oh, yeah. Nilay-nilayin. Sometimes it's not very happy to think about it kasi nakaka-exasperate yung ibang Stress pinag-iisipan. na. Sabi nung political analyst na nagurat daw siya sa mga bumuto na isa lang ang umayaw, 54 ang gusto. So, maraming kaalyado si Sara doon na medyo bumaliktad, medyo pumanig. Hindi natin alam, baka nahihiya lang sa kanilang pinaglalaban. Di ba? So, ngayon, mga kababayan, pakinggan natin ang reaksyon ng isang political analyst. Anyway, so umuusad na, Dean Tony, yung impeachment complaints, 2 out of 4. Yeah, Two out at of least 2 four. out of 4. The first two na technical. Well, yung una na technical. Yung pangalawa, alam nila ma-technical sila. So, withdraw na lang nila. And then because nag-deliberate naman ang House Justice Committee, tinalakay din yung mga anti and pro sentiments about the impeachment, ay parang di ba? Almost unanimous yung boto. Isa lang ang One lang. isa lang ang nag-vote against the impeachment complaint. I was surprised. Yeah. Why is that? There were Ano others po? kasi who were speaking. Yeah. Yeah. Parang may mga nagtatanong, may mga nagre-raise ng objections, di ba? Correct. And parang namang meron naman ata support si Sara o baka wala, di ba? I don't know. Yeah. I mean, Yeah. O, diba? Biruin nyo, kahit yung political analyst, si Attorney Antonio Lavenia, alam nyo, constitutionalist pala siya. Alam nyo, maraming nagrereklamo doon. Maraming nagtanggol kay Sara, maraming nagque-question na dapat ba gawing kaso, dapat ba gawing grounds ito sa impeachment niya, yung pagbabanta kay PBBM, dapat ba gawing ground sa impeachment niya itong pagkasangkot niya sa pagtanggap ng pera sa Pogo, yung pagtanggap sa pera mula sa droga, at saka pagka niya sa confidential fund, dapat ba gawing grounds, ganyan. Tapos ending, doon sa butuhan, isa lang ang umayaw, lahat sumang-ayon. Diba? Kahit mismo itong si Attorney Antonio Lavenia na isang constitutionalist, ay nagulat din. Kasi imposible naman na walang supporter si Sara doon. Diba? Kasi sa umpisang hearing nung March 2, ang daming kuda, ang daming dumadada, ang daming nagrereklamo, bumubula ang mga bunga-anga. Akala mo ang gagaling, meron pang papasigaw-sigaw, meron pa ang lakas ng boses kasi nandyan naman yung mic. Putang ina, ganyan-ganyan siya, ganon. Hindi pwedeng ganyan, hindi pwedeng ganon. O, parang si Rufus Rodriguez lang. Tapos nagulat ka ngayon pagdating sa butuhan. in the Mindanao and the Visayas. the Visayan Representative. Diba? Yung mga kongresista sa Mindanao at Visayas, kumukuda, tak. Tapos nung panghuli, nung butuhan, puro yes. Isa lang nagno, si Mangkanor 2.0 lang. representatives Yeah. in the Committee on Justice voted. So that's a surprise to me, a pleasant surprise. Especially kasi kaka-announce lang ni VP Sara nung kanyang intention to run. Yes. So everybody was thinking, Ngayon, ang tanong mga kababayan, sasabihin pa rin ba ng mga DDS na si Romualdez pa rin ang nasa likod ng impeachment na yan? Imaskin yung mga taga-Visayas at taga-Mindanao ng mga kongresista, umayaw? At mas gusto nilang ma-impeach si Sara? Si Romualdez pa rin ba ang nasa likod? Kaya mga kababayan, wala na si Romualdez ngayon. Ang sasabihin na naman yan ng mga DDS, hindi si Romualdez yan, Kent. Bakit? Nabigyan ng maleta yan. Dito na naman, maleta na naman ang idadahilan nila yan. Magkano na naman ang laman isang maleta na yan, putang ina. Ako nga, bumili ng kotse, ang sabi na naambunan daw ako ng maleta. Sabi ko, putang ina, ba't naman ako bibigyan ng maleta? Hindi naman ako politiko. Diba? Pero nyo, itong kabubuhan ng mga DDS, yung mga kongresista na taga Visayas at Mindanao, pabor na si Sara ay ma-impeach. Isa lang ang hindi pabor, si Quezon City 4th District lang, si Bong Suntay. So ngayon, sasabihin na naman nila yan, yung mga nag-oo na mga kongresistang Visayas at Mindanao, naambunan ng maleta yan. Putang ina, puro kay maleta mga hayop kayo. Pati nga ako, bumili ng kotse, sabi, may maleta daw, putang ina. Saan naman ako kukuha ng maleta in tawon, uy? Diyos ko, ba't naman ako aambunan ng maleta? Yan ang nakita nyo yung sa TikTok, yung sa post ni Akim. Yung binilan ko ng sports car. Anong sabi? Binigyan daw ako ng maleta, pumaldo.
Isa daw ako sa naabutan ng maleta. Putang ina. Bakit ako magkaroon ng maleta? Sige nga, mga DDS, magbigay kayo ng isang example kung bakit ako bibigyan ng maleta. Anong kinalaman ko sa maleta? Diba? Ang bububo mga tanga-tanga. Paano yung mangyayari ang botohan dito? Will this be split? Yeah, that was intended to, on the early announcement, To intimidate. was intended to intimidate. Lalo na yun sa mga strongholds niya. Sa Mindanao at sa Visayas. Diba? Na, sige ka, diba? We will run a candidate against Yeah. you. So, I'm surprised. First, ano pa lang ito, diba? Diba, This is Ma'am just a Aimee technical Laico? part, yung ano, Preliminary pa lang ito. pero importante ito kasi it will allow evidence to come Yeah, out. right. And evidence will come out when the Vice President is given the chance to respond. Dahil Yeah. kailangan mag-reply siya within 10 days ba? Tama ba yun? Oh, but she can refuse not to reply, She can actually waive the right to Yeah, reply. she will do it. But, nevertheless, lalabas pa rin yung ebidensya. Yeah. Patay. Because banks could be called, AMLAC could be called. Dito pa lang sa committee level. Yes. In fact, that's... Oh, ayan na, mga kababayan. Mismo si attorney ang nagsabi na isang constitutionalist na kahit si Sara ay mag-refuse na sumagot, ipapatawag pa rin dyan yung AMLAC. Alaka, ipapatawag pa rin dyan yung COA. Basta lahat ng mga nasasangkot na ahensya dyan, lahat ng mga ahensya na may kinalaman at mag-iimbestiga, ipapatawag lahat yan. Nako, mga kababayan, Diyos ko. Ha? Mismo si attorney na nagsabi, kahit si Sara mag-refuse na sumagot, lahat pa rin dyan ipapalabas. Ha? Lahat pa rin dyan iimbestigahan, lahat pa rin dyan hisisikayatin pa rin. Sisidin, kung maaari, languyin, kung maaari, nako, sisidin mo talaga yan. Kailangan ipasok mo lahat kahit hindi kasya. Nevertheless, lalabas pa rin yung ebidensya. Yeah. Because banks could be called, AMLAC could be called. Dito pa lang sa committee level. Yes. In fact, that's what it would be. Yeah. It will have to be done there. Kaya nga, favor ako sa ganung process. Talaga. That's a Tinatawag na reinforced. first mode na para ma-thoroughly talaga Yeah. matingnan mo. Hindi lang political. Kasi yung second mode, you have enough votes, di ba? Yeah. Diretso mo, Diretso mo. you're not prepared actually for the trial. Kasi you don't have the evidence yet, di ba? Tama. So dito, I think importante na may maghalukat sila ng evidence, gather sila ng evidence. So ibig sabihin nga mga kababayan, kahit hindi si Sara sumagot sa 10 days na palugit, so kakalkarin pa rin talaga, mga kababayan. Kakalkalin pa rin talaga at i-search pa rin, no? Kung totoo ba yung bank account niya, naku, mapatawag dito yung Dunya Vargas BPI Pasig, no? Kasi doon sa Dunya Vargas yan eh. Tapos may possibility pa dyan na ito si Sammy Uy. Naku, ipapatawag yan, hahanapin yan si Sammy Uy. Tapos ang ipapatawag ulit dyan, itong mga staff niya sa DepEd, yung mga staff niya sa OVP, mayroon pa mga general dyan na madadawit. Naku po. At unang-una mga kababayan, may example pa dyan. Yung 10 million na 15 million na confidential fund sa DepEd na sinabing binigay daw nila sa military. Samantalang ang military wala namang natanggap. Makakalkal yan mga kababayan. Niwala kay sa akin. Get testimony. Halimbawa, sino yun? Yung Madriaga? Madriaga. Diba? Kinasuhan ng yung perjury ni Vice President. Yes, ipapasok yung lahat ng mga ebidensya na yun. Yeah. And then they put that in the articles of impeachment. Pero din, Tony, di ba may pending pa naman na petition sa Supreme Court questioning nga, di ba? Kung bakit binasura yung impeachment complaint against the Vice President last year. May pending pa yan, di ba? No, na. Tapos na yung motion for reconsideration. Wala na rin yun. No. That's already been settled. Settled na. Okay. Settled na siya. So meaning to say the House Justice Committee has no other choice but to follow the steps Yes. outlined by the Supreme Yes. Court. Yes. Okay. And sa inyo, the steps that were outlined, mas mabuting ang sundin na lang dahil dito nga lalabas yung ebidensya. Yes, because more than anything, in fact, even sa Senate later on, for me, more than anything, conviction man or acquittal, kailangan based on the evidence. Ayan. Yan yung sinabi ko sa inyo mga kababayan. Kung may ebidensya, conviction.
Kung walang ebidensya at hindi mag-match, acquittal. O, di ba? Sa madaling salita, kung may ebidensya, kumpleto, kulong. Kung walang ebidensya at hindi tama ang ebidensya, medyo malabnaw, laya, absuelto. Ganon yan mga kababayan. Conviction kung complete evidence at sulit. Acquittal kung hindi tatalab ang evidence or peke. Di ba? Sana. It has to be like that. Hindi lang true political allegiances. Hindi lang political allegiances, di ba? Kasi that is so fickle, di ba? So, you know. Yun ang problema eh. Do you actually believe na political allegiances will not play a part in the trial kung humantong Mula tayo sa Miguel of trial? Shout Well, out. this should be up to President Marcos. And honestly, Ah. that's the main thing. Political allegiances will play, Yeah. but President Marcos would have the ability to intervene, di ba? Behind the scenes. Behind the scenes, so, in whatever way he wants to telegraph. Even if ang telegraph niya is do the right thing, di ba? Sabi niya, do Ah, the right diba, do the right thing. But that's important kasi kung iwanan mo lang sa takot, di ba? Matatakot talaga. ang sinasabi ka agad ng Malacanang dahil siyempre nagsasalita si Auntie Claire, di ba? Walang kinalaman? Ang Ginaya pa. Walang kinalaman? Ano daw? Malacanang? Ganon, di ba? Palaging hands off eh. Ang Distancing. public Oo. message. There's been no successful impeachment in the Philippines na the president has not been involved in. That's what you believe. Or ano, I mean, even yung kay Estrada, Yeah. na oust siya, Oo. but he was not convicted to impeachment, di ba? Yes, yes. In fact, nag-overplay sila ng hand nila by refusing to allow the evidence. Yeah, yeah. Kasi, sa totoo lang, even when all the evidence comes out, Yeah. pwede pa din naman la i-acquit. Oo. Kung ano, di ba? But at least they have to be held accountable for that. And maybe that's what we're trying to avoid. Dahil yung in-introduce nga yung envelope, di ba, na ayaw buksan, kaya Yes. nag-walk out yung mga prosecutors. Kasi parang hindi ka agad ata na-submit na, hindi, mayroon kaming evidence, parang hinabol na lang ba ito, Oo. din-toning. So, ibig sabihin, in this present case against the Vice President, malalaman na kagad natin lahat ng ebidensya at wala nang surprise evidence after. Hindi na pwede ganon. Yes, kasi doon, dumiretso sila, di ba? Yes. Si Villar, hindi na Transmit dumaan, kagad, oo. submit kagad, di Oo. ba? Transmit kagad. Ito, Paano nga naman mga kababayan kung ganyan din ang gagawin ni Tito Sen katulad sa ginawa ni Villar? Naalala nyo si Villar noon kahit mayroong nagsabi, ito tututol ako, Senator Villar, ganyan. Pero si Villar tuloy-tuloy pa rin yung pagbasa, tuloy-tuloy pa rin yung pagpalit. Impeach. Ganun agad si Erap. Kasi ang nangyari mga kababayan, ito nga ang sinasabing forthwith pa sa forthwith, immediately pa sa madali, di ba? Immediately pa sa immediately. Kung gagayahin nila yung ginawa ni Villar noon na hindi na dumaan sa plenaryo, direksyo siya doon, binasa niya agad, di ba? Tapos. Kay Cheese Escudero, dinili. Abangan natin itong si Tito Sen. Ito mga kababayan. Ito ang masasabi ko sa inyo. Sa ginawa ng mga DDS kay Tito Sen, may kabayaran yan. May kabayaran yan. Lalo ngayon, tignan nyo, hindi tumalab yung ginawa nilang direct contempt. Ano ba yun? Indirect contempt ba yun? Kay Tito Sen? Hindi tumalab. Ngayon, pag yung impeachment na yan natapos at ipinasa yan sa Senado, babawi si Tito Sen dyan. Niwala kayo sa akin, mga kababayan. Ano akala nila kay Tito Sen, hindi makakaalam na yung mga nag-file sa kanya ng indirect contempt, hindi supporter ni Sara? Halos lahat yun, puro yun manok ni Sara, puro puppet. Mga ano niya yun mga 7 dwarfs niya yun Diba? Tsaka akala ninyo, hindi ba nag-uusap si Tito Sen, si Biko at si Vic Soto? Nag-uusap yan sila kung paano si Biko Soto babuyin ng mga DDS. Alam nyo na, mga kababayan. Kaya tahimik lang yung mga yan. Pero wala akala nila dyan sa mga Soto, mga bungol, mga walang pakiramdam. Iniipon lang yan, dinaan lang nila sa tamang proseso. Hindi kasi nila pwedeng sabihin na yung mga nanira sa akin, ipapatay ko, yung mga nanira sa akin, ipabaril ko para matapos. Dinaan sa proseso. Kaya pag yan nakalusot,
Pag kayo binalikan, kulong talaga kay lahat. Nako, mga kababayan. Dumiretso. So makikita natin yung ebidensya. May ebidensya from kasi depende sa grounds. Yung Yes. ground na threat to the president, that's a res ipsa loquitur. Kasi It tape speaks for naman siya. itself, yeah, Video no. speak for itself. Ang Right. only question, nagbibiro pa talaga siya o hindi, di ba? That's the only thing na Yeah. i-determine doon. Oo. Pero yung sa confidential funds niya, May paper trail. may paper trail yun. Yung kanyang bank accounts na hindi niya ni-reveal sa SALN, may paper trail yun, na alam. So you would see all of that, di ba? And we can hold the senators later on accountable, di ba? That's once that's presented. Marawi TV Di ba? If Black. they vote pa rin to acquit her. But that Naku. will happen, Dian, pagtungtong na sa Senate. Of course. Yes, yes. Kasi yung dito, wala pa naman tayong evidentiary, Well, dito, hindi. You're Dito, required sa to- House, lalabas na yung ebidensya. And Hello po kay Ma'am Yet Fitines. May love shoutout po sa iyo dyan, ma'am. House can already do an initial conclusion na the evidence There's sufficient requires evidence. the filing, Ma'am Alaga, hello diba, po. of the filing of the articles of Mas impeachment. mabusisi lang pagdating sa Senate. Sa Senate lang, mabusisi is not the right word, but the Senate would have to be balanced na Yeah. yung House kasi is the prosecutor, di ba? Yes. So, the defense will be given a chance. So, hindi ko alam kung si Sara in the first place mag-appear ba siya sa House. Yeah. Di ba? Okay. I suspect no. Di ba? No. I think it's very foolish for her kung di siya mag-appear sa Senate. Di ba? I think If she waives her right. yeah, that would be very stupid of her, di ba? Because pwede So, siya i-cross-examine, ay direct examine ng well, no, ng sandali. defense. She doesn't have to testify. Hindi Okay. ka pwedeng pilitin. Okay. Di ba? But she has to appear. She can be called Ibig sabihin, to the stand. Hindi, na? you cannot be forced. You can. Oo, So you can be there, but you cross, cannot- ano yan Oo. But you have to be there to defend yourself, di ba? But you don't have to personally testify. Papupuntahin You can si Sara have your talaga sa own Senate. Kailangan. defense, your own lawyers, Ganito pala mangyari, mga kababayan. Kung sakali ba na hindi siya sisipot dyan sa 10 days sa Congress, walang problema. Pero sa Senate, kailangan nandun siya. Kasi, sabi nga ni Luistro kanina, even si Sara hindi submit, hindi siya sumagot, tuloy pa rin ang Congress. Pero sa Senate, kahit hindi siya magsalita doon, hindi naman siya mapuporce, hindi naman siya mapipilit kasi may right siya. So, kahit hindi siya magsalita, doon lang siya uupo. Kahit tanungin siya ng tanungin, tapos ang isabi niya, I have right to remain silent, I have right to remain silent. Diba? She may not like my answer, she may not like me, ganon-ganon. Walang magawa ang Senado sa kanya. At least nandun siya. Alam nyo na. own the usual be opening remarks, opening statement, di ba? So, Tony, yung House prosecutors cannot compel the Vice President to take the stand para may direct examination? Wala. No. Wala nang ganun. Even if she's there pala. Yeah, even she's there, she doesn't have to. See, that was So wala palang magagawa ang Congress. Kahit pupunta si Sara o hindi, wala silang magawa. Basta ipagpatuloy lang nila. Kahit wala si Sara, tuloy pa rin. Pero ang kailangan ni Sara sa Senate, andun talaga siya. Kahit hindi siya magsalita, walang karapatan ang Senado na pilitin siya. Kasi may right siya na hindi magsalita. Pero mga kababayan, kailangan niya magpakita. Kasi kung hindi siya magpakita doon, ibig sabihin, doon pa lang, pangalawang guilty na eh. Hindi na siya nagpakita sa Congress, guilty na siya. Tapos hindi na siya magpakita sa Senate, guilty na naman siya. So medyo mabigat-bigat nga. Ganon yun, mga the kababayan. foolishness of CJ Corona, di ba, Chief No. Justice? He But he voluntarily took the stand. took the stand, di ba? Inopen niya yung sarili niya to Inopen niya question. sarili for Examination. questions. So, direct examination. So I don't think si Sara is that stupid na Ito si attorney, putagis na yan. I don't think na si Sara na isang stupido. Nagaganon siya, hindi siya gaganon-ganon. Attorney naman, dandahan naman attorney. Masakit yun sa kanila. Awayin ka ng mga DDS, lagot ka. to Ayan na. diba? Inopen. There pala. Yeah, Pakinggan even nyo. she's there, she doesn't have to. See, that was the foolishness of CJ Corona, di ba, Chief Justice? He voluntarily took the stand. took the stand, di ba? Inopen niya yung sarili niya to Inopen niya question. sarili for Examination. questions. So, direct examination. So I don't think si Sara is that stupid na I don't think si Sara kung ganun siya ka-stupid.
Attorney ha, huwag ganyan attorney. Awayin ka talaga ng mga DDS attorney, bahala ka. Makahampas ka talaga ng tungkod mo. May tungkod pa naman siya oh. May tungkod kawayan. Hindi naman daw ganun ka-stupid si Sara na alam niyang ipapatawag siya at kailangan nandun siya tapos hindi siya sisipot. To ano. Clarify natin yun when you say that, Team Tony. Kaya pala pinahinto siya, mga kababayan, si attorney. Kaya ting-ting, ginaganon siya kasi ika-clarified lang daw na yung sinabing stupid kasi, di ba, baka ibabash ngayon si attorney. Pinutol agad siguro, oy, attorney, stupid. Gawa ganon siguro. Hindi na inedit yung tut. Wala na yung ganon eh. I mean, what I mean is that she's intelligent enough not to do that. Yun naman pala. Binawi naman pala ni attorney. Hindi ko naman ini-expect na si Sara ganun ka-stupid. Sa madaling silita, hindi naman siya siguro na ganun ka-intelligent tapos gagawin niya yung ganyan. Attorney? Mababuyin ka talaga ng mga DDS talaga. I think that's clear naman na she will not do that. I mean, Testify and then subject herself to cross-examination. we want to jump ahead, no? Dahil Sabay cambio si attorney. Totoo naman, hindi naman ganun si Sara ka-stupid, di ba? Hindi naman si Sara ganun ka-idiot, di ba? Nagagawin niya yun. Kasi totoo naman, mga DDS, okay magalit ha. Hindi nyo naman maintindihan kung ano yung stupid eh. Love yun eh. Stupid! Love! Pandesal pa laman sa gatas. Stupid! Love! Ganon yun eh. Stupid. Okay magalit mga DDS. Tanga naman kayo eh. Mga tanga-tanga naman kayo eh, di ba? Alam nyo na, mga kababayan. Di ba? So, gets nyo na. Alam nyo na. Hala.